Yes, Doc. Aalis na ako. Pamamaalam ni Mang Pedring na bahagya pang tumango sa kanya. He went into his private office at doon nilantakan ang ipinadalang pagkain ng asawa. In fairness, masarap naman talaga itong magluto. Hindi niya tuloy na malayan na naubos na niya ang ipinadala nitong pagkain, lalo na ang ginawa nitong mango graham cake. Honestly speaking, isa iyon sa mga paborito niya. He felt lighter and more energized this time. Indeed, a way through a man's heart is through his stomach. He believes in that. Bahagya siyang sumandal sa kanyang swivel at itinaas ang kanyang paa sa mesang nasa harapan niya. He loosened his tie at mariing ipinikit ang mga mata. Hindi niya tuloy na malaya na nakatulog na pala siya. Naalimpungatan lang siya nang marinig ang sunod-sunod na pag-iingay ng kanyang cellphone. Idinikit niya ang aparato sa kanyang tainga at hinayaan na magsalita ang nasa kabilang linya. Nagmamadali niyang kinuha ang susi ng sasakyan at nagmamadaling umalis. Dumaan muna siya sa information desk at ipinagbili na tawagan ang numerong iniwan niya roon just in case mangailangan sila ng doktor in the absence of him. Binalot ng kaba ang buo niyang pagkatao nang maalala ang sinabi ng kausap. His parents' house was attacked. Mabuti na lang at kasama ng kanyang ina ang mag-anak ng kanyang kuya Jonathan dahil baka kung napaano na ito roon. Good thing that Dave was there too with all his guards. Tinawagan muna siya ni Mang Pedring upang ipagbilin din niya na bantayang maigi ang asawa at huwag hahayaan na lumabas ng bahay. He mentioned about the current situation. Hindi niya na mabilang kung nakailang overtake na siya sa mga sasakyan sa kanyang unahan dahil sa sobrang pagmamadali. Ito na nga ba ang dahilan kung bakit niya ipinagpilitan sa asawa ang pagkakaroon ng bodyguard lalo na sa estado nila sa buhay. Dumagdag pang isa na itong sikat na mga awit at kali-kaliwa na ang mga commercial advertisements nito. Marahil, kung narito lang si Alex ay mapapanatag pa kahit paano ang kanyang kalooban. Malayo pa siya sa bahay ng ina ay napansin na niya ang mga bantay sa labas. Napansin niya ang pagtalilis ng isang figura. Matapos nitong makipag-usap sa isang bantay roon, nakilala niya ito. It was his deep, trusted, and efficient bodyguard, Phoenix. Napailing na lang siya. He knew too well who he really is. Lumabas siya mula sa kanyang sasakyan. Naglakad naman ito papunta sa kanya nang makita siya. Good evening, Doc. Bati nito sa kanya. He just smirked at him. He knew that if he's going to say something, sasagutin lang siya ng mga bagay na walang kabuluhan just like Dave. Parehong abnoy kasi. How are they? Tanong niya. Phoenix's face changed. Gone was the playful appearance. They're all okay now. Puntahan mo na sila, lalo na si Dave. Baka nainhina yun sa pantalon dahil sa sobrang takot. Sinamaan niya ito ng tingin ngunit ngumiti lang ang lalaki sa kanya. Akma na siyang lalakad papasok sa loob ng bahay nang maalala ang figurang nakita niyang kausap nito kanina. Nilingon niya ito. Who was that? Tanong niya kay Phoenix. Tiningnan niya ito sa mata upang malaman kung nagsasabi ito ng totoo. Hindi ito makapagsisinungaling sa kanya. Huh? Sino? Takang tanong nito pabalik. Hindi niya masiguro kung wala talaga itong alam o sadya lang magaling itong magpanggap. Iyong kausap mo kanina na nakaitim at bigla na lang umalis? Puno ng pagtataka niyang tanong rito. Mahirap na. Sa dinami-dami ba naman ang mga nangyayari sa pamilya nila, kailangan na mag-ingat at manigurado. Salubong ang kilay nito nang tumingin ito sa kanya. Nananansya ang muka. What? Untag niya rito nang hindi pa ito magsalita agad. That was my boss. Maikli nitong sagot. Namangha siya sa isinigot nito. Alam niyang hindi basta-basta nagpapakita ang boss ng security agency na inirekomenda ng nakababatang kapatid. Marami na ang nagtangkang alamin kung sino ang namumuno at nagmamay-ari ng naturang ahensya, ngunit wala man lang makapagturo. Maingat ito. Kilala ang ahensya nito sa kalidad at magandang serbisyo na ibinibigay nito, kaya hindi nakapagtatakang maging matunog ang pangalan nito. Ilan na bang TV station at news outlet ang nagtangka na alamin at kuhanan ito ng impormasyon, ngunit bigo ang lahat. Bukod kay Phoenix ay wala na siyang ibang alam ng mga kasapi nito. Nalaman niya lang na isa ito roon dahil sa kapatid na si Dave. Good thing, magaling ang kapatid niya. He dig into someone's private life nang wala man lang kahirap-hirap. Sa bagay,
Hindi naman daw mandatory na itago ng bawat miyembro ang pagiging kasapi nito sa agency. Depende na lang daw sa mga ito. Isa lang ang hindi talaga pwede. Ang katauhan ng pinuno ng mga ito. And he's really wondering who he is. And I guess, hindi ko pwede malaman kung sino si boss. Tanong niya ulit. He motioned his knitted fingers at the tip of his mouth as if silencing himself. Definitely! Tinalikuran niya na lang ito at batid naman niyang hindi ito magsasalita. But they should give thanks to them for keeping all of them safe. Kapapasok pa lang niya sa loob ng bahay nang makita niya si Dave. Hindi ito mapakali. Parang pusang hindi mapaanak. Halata ang takot at pangamba sa mukha nito. Can you please sit down? You look like mess, kuya. Sita niya rito. Nahihilo na rin siya dahil sa pauli-uli nitong paglalakad. How can I? Balisa nitong tanong sa kanya. Pabagsak itong umupo sa sofa. Sumunod siya at umupo sa katapat nito. Ang mami. Sina Kuya Jonathan at Ate Jandy? She must be in fear right now lalo na at malapit na itong mga anak. How about Baby Bram? Si Lara? Sunod-sunod ang naging mga tanong niya. They're all safe. Pasalamat na lang tayo at walang nasaktan. Magkakasama ang mag-anak ng kuya at sinamahan muna ni Lara ang mami sa kwarto nito. Buti na lang at hindi tumaas ang presyo ng mami. Nangihina niyang kwento sa kapatid. Ilang minutong wala silang imika magkapatid. Maya-maya ay narinig niyang may tumatawag sa cellphone ni Dave. Bigla salakay ang takot sa mukha nito. Ani mo nakakita ng multo sa cellphone nito. Bigla itong tumayo, akmang lalabas ng bahay. Where are you going? Singhal niya dito. Nagtatagis ang banggang nito nang lumingon sa kanya. Not now, Zandro. This is an emergency. At this hour and situation? Talagang iiwan sila nito sa ganoong sitwasyon. Sasagot sana ito ng pumagitna na si Phoenix at sinenya siyang okay na. Don't worry, everything's fine. Nasa paligid na ang mga tauhan namin and I'll bet my whole life na handa silang ipagtanggol kayo ano man ang mangyari. Nakita niyang nagmamadali ang kapatid na lumabas. Sumunod dito si Phoenix ngunit huminto muna at may ibinulong sa kanya. Hayaan mo na. It's about his long-lost princess, inlamang lalaki. Gising nito bago nagtatatakbo at walang habas kung makabusinang magaling niyang kapatid. Napailing na lang siya pagkaway inilibot niya ang tingin sa buong bahay. He had fun memories here. Hindi niya alam subalit bigla niyang na-miss ang bahay nilang yon. Tumayo siya at nagpa siyang puntahan saglit ang dati niyang kwarto. The room looks like the same. Napangiti siya nang makitang naroon pa rin ang dati niyang mga libro. Karamihan doon ay tungkol sa propesyong pinasukan niya, ang pagiging isang doktor. Pinagsawa niya ang mata roon bago lumabas at nagpa siyang puntahan ng kanyang ina. Nakailang katok muna siya bago niya narinig ang boses ng ina. Dahan-dahan siyang sumilip. Nakita niyang nakasandal ang ina sa headboard ng kama nito. Nasa mukha ang pag-aalala subalit napangiti ito na makita siya. Idinapa nito ang dalawang kamay, welcoming him for a hug. Kaagad siyang tumalima at niyakap ito na mahigpit. He felt calm and safe inside her embrace. Halata ang saya sa mukha nito nang matitigan niya. What was all the commotion about? Bakit ang daming bantay sa labas? Ilang saglit lang ay tanong nito. Napalitan ng pag-aalala ang ngiti sa mukha nito. That was nothing, Mom. Alam mo naman, gwapo ang mga anak mo kaya madami naghahabol. Biro niya rito. Natampal tuloy siya nito sa braso. Narinig niya ang pagtawa ni Lara dahil sa sinabi niya. Nakaupo sa study table ng ina at nakaharap sa laptop nito. Alam niyang kasalukuyan nitong kumukuha ng kursong pagiging doktor. She said he was her inspiration and it warmed his heart. Having a hard time? Tanong niya rito. A little bit. Pero kaya naman kuya. Ngumiti ito showing her perfect white teeth. It made her look more beautiful. No wonder nahihibang ang isang iyon sa dalaga. Ay nako. Puro kalokohan kayong magkakapatid. Anyway, how's Bella? Tanong ng ina. Everything's fine, Mom. I'm just checking on you but looks like I'm not needed here anymore.
Kunuway nagtatampo siya sa mga ito? Nalingunan niya si Lara na nakangiti. Mukhang hindi epektibo ang kanyang pagtatampo. Ay nako, mababalo talaga ako dahil sa inyong magkakapatid. Go! Check on Jonathan and his family. Go home then. Don't make your wife worry about you. Niyakap niya ulit ang ina at he waved goodbye to Laura bago lumabas ng kwarto. Hating gabi na ngunit hindi pa rin makatulog si Bella. Hindi niya maiwasang mag-alala sa asawa kahit pa hindi naman siya pinapansin nito. Talagang sagad sa buto ang galit sa kanya. Sa bagay, hindi niya ito masisisi. Nagpasya na lang siyang matulog na lang. As if he cares about me? Bulong niya. And it's killing her every day knowing that he hates her so much. Wala man lang itong sinasabi sa kanya ngunit mas masakit ang ginagawa nitong hindi pa mamansin. Cold treatment. That is. Nararamdaman din niya bilang isang babae ang mga aktibidades nito sa iba bilang isang lalaki. Halos ikamatay niya iyon. Ngunit wala siyang magawa dahil alam niyang kasalanan niya ang lahat. Ngunit hanggang kailan niya matitiis ang pagtrato nito sa kanya? Hanggang kailan niya makakayanan ang kaparusahan nito? Naramdaman na lang niya ang pamamalisbis ng kanyang mga luha. Bawat gabi ay ganoon na lamang ang nangyayari sa kanya. Hindi niya namalaya na nakatulugan na lang niya ang pag-iyak. Hindi naman makatiis si Sandro na hindi umuwi ng bahay. Wala naman siyang pakialam kung naroon ang asawa at naghihintay sa kanya. Hindi rin naman siya natatakot sa kalagayan nito at alam niyang mahigpit ang seguridad sa lugar nila. And besides, alam niyang hindi ito pababayaan ni Mang Pedring. Ilang oras din siyang nanatili sa bahay ng ina. Bandang 3:00 na ng madaling araw nang mapagpasyahan niyang umuwi nang masiguro niyang nasa ayos na ang lahat. Hindi talaga mawawala ang mga taong may maiitim na balak sa kanilang pamilya. They've all been receiving death threats, but looks like Dave's life is at stake right now. Hindi niya lubos maisip na may maglalakas ng loob na pagtangkaan ang buhay ng kapatid sa mismong bahay pa nila. Kung nasaan ang kanilang ina. Mabuti na lang at magaling ang mga nakuhang bodyguards ni Alex, kaya walang nasaktan at napahamak. He felt tired all of a sudden. Ewan ba niya kung bakit hindi siya mapakali? Kung tutuusin, dapat nga ay iwasan niyang makita ang asawa dahil ipinapaalala lang nito ang pagmamanipula at panggagamit nito sa kanya. Ngunit, sa tuwina na lamang ay may kung anong puwersa ang humihila sa kanya papalapit dito. Such a gold digger and conniving lawyer. Bulong niya sa sarili nang biglang umahon ang pagkamuhi sa asawa, ngunit sa kaloob-looban niya ay may isang parte na hindi matanggap na ganoon ang turing niya rito. Malakas niyang nahampas ang manibela ng kanyang sasakyan at lalo lang uminit ang kanyang ulo nang maamoy ang natural na bango ng asawa sa loob ng sasakyan. Kung sa ibang pagkakataon lang siguro, aaminin niyang si Bella ang tipo ng babaeng gugustuhin niyang makasama bilang asawa. Hindi niya lang matanggap kung paanong minanipula siya nito. He was used up being on top of everything, doing what he wants without a need of anyone's approval. Siya ang nagdedesisyon sa lahat. He's a pahardo and he do things his way, with his own rules. Tapos, bigla itong darating sa buhay niya at sa isang iglap ay naging asawa niya ito. Sa buong buhay niya, ngayon lang nangyari na hindi niya napaghandaan ang lahat at kahit anong isip niya, hindi niya maapuhap kung bakit napunta siya sa ganoong sitwasyon. Maybe because he was attracted with her the moment he first saw her, kaya pansamantalang nawala siya sa kanyang tamang wisyo.